Okay, good morning po mga kapatid. Ngayong umaga ay magpapatuloy po natin ang ating topic tungkol sa the gospel of our salvation and our perfect assurance in Christ. To start, once again, ay simulan po natin basahin ang Galatians chapter 1 mula verse 6 hanggang verse 8. Ito po sabi ni Paul, "I marvel that your souls are removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. But there is some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed." Dakila ang kami po ay nagpapasalamat sa muli pagkakataon na makatutungkol po kami sa inyong salita. Ito ay maging kapag-ipaginabaw sa bawat isa ang aming pag-aaralan ngayong umaga. Mapatibay kami at malalhati ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa kasapatan po ng biyaya. Kung lahat aming dinadalangin sa pangalan po ng Kristo. Amen. Okay, balikan po natin yung dalawang mahalagang points na po na ating tinalakay sa nakaraang 2 Sundays natin regarding salvation issues in the Bible that are used to contradict and pervert the gospel of Christ. So, ulitin ko lang po, ito po yung mga verses na kung saan ginamit ang word na salvation or save in its other forms upang gamiting pangontra at i-twist o kaya i-pervert, i-corrupt ang gospel of Christ, mga kapatid. So, yung una noon ay yung endure to the end. So, hopefully, ay naintindihan po natin mabuti ang ibig sabihin po ng verse na yan. Kung nakalimutan po natin, pwede natin i-review ang video upang maintindihan po natin mabuti. Ulit-ulitin na lang po. Then ikalawa, "He that believeth and is baptized shall be saved." So natalakay po natin na yung verse na yan ay tumatalakay hindi sa salvation from sin and its punishment in hell in the lake of fire. Hindi po eternal salvation ang pinag-uusapan. Kundi pinag-uusapan po ay salvation from the untoward generation in Israel, yung mga bad leaders, evil leaders na nagre-represent ng bansang Israel. Maligtas yung sasampalataya sa preaching ni Peter in the 11, then magpabaptize, separated na sila at identified sa little flock, hindi na sila yung subject o hindi na po sila yung magiging mga subject ng puot ng Diyos na darating, mga kapatid. Gaya ng kanyang sinalita sa pamagitan ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 at Luke chapter 3. Katlo na po tayo, mga kapatid. So itong ikatlo ay ito po yung expression na kinuha ko. Mamaya ay makikita po natin mismo yung verse kung saan po kinuha yan o hinago. "It is impossible if they shall fall away." Sino po ba itong tinutukoy? Siguro ibalan na po natin kung ano yung verse na ito. Tignan po natin kung saan po ito makikita. So, ito po yung mababasa natin sa Hebrews chapter 6, verse 46. At babasahin natin, then titignan natin yung context mamaya, mga kapatid. "For it is impossible," ayan po yung expression, "for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away." Yan, nandiyan po yung expression na yan. "To renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame." Okay. So dito po sa ating binasa na talata, mga kapatid, kailangang makita po natin na gaya ng ating nakagaliang pag-aaral, contextual interpretation, yung meaning ng isang verse ay makikita natin sa pamamagitan ng context o yung whole book itself. So, huwag po natin kalilimutan yan. So, sabi po dito, ito pong epistle na ito pong epistle na ating binasa, itong Hebrews, mga kapatid, ay sinulat po, the epistle to the Hebrews is written to the Hebrew people. Yeah, take note. Take note. Written to the Hebrew people. Sino po ba yung Hebrew people? Walang iba kundi ang nation of Israel. Sila po ay tinawag na Hebrew people dahil
Ang kanilang language ay Hebrew. Excuse me na po. Okay. So, they were named after their language. Yan po yun. Okay. Next. Itong mga Israelites, sila po yung main concern ng aklat po na ito, itong Hebrew letter po na ito. Sila po yung mismong ina-addressan. Maalala natin, lahat ng aklat sa Bible ay naka-address sa isang grupo ng tao. So, ang karamihan actually sa Bible natin ay naka-address sa mga Israelites or sa bansang Israel. Okay, ang main subject po dito po sa aklat na ito ng Hebrews, main subject under consideration is a better covenant. Ano po itong better covenant? Siya po yung tinatawag na New Covenant or New Testament. Dito sa aklat na ito magkasingkulugan yan. In contradistinction with the Old, yung Old Testament, yung law na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel through Moses. Okay? Mababasa po na natin yan sa Hebrews chapter 8, verse 6 to 13. May comparison po dyan itong Old and New Covenant, itong First at saka Second Testament, or itong better covenant in contrast doon sa naunang covenant na ginawa ng Diyos sa Mount Sinai, sa bansang Israel. Basahin po natin. Hindi ko na po kinuha lahat, pero importante po itong mga verses na ito. But now, hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he, si Christ po ang tinutukoy niyan, is the mediator, tagapamagitan, nag-mediate siya between God and Israel of a better covenant. Siya yung mediator of a better covenant, which was established, yun ay itinatag upon better promises. Take note better covenant po yun, yung new covenant, na ang binabanggit dito po ay may better promises siya or established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, yung first covenant, yun na po yung Old Testament, yung Mosaic Law, then should no place have been sought for the second. So yun po ang problema sa Old Covenant. Meron po talaga siyang fault. Hindi siya faultless, hindi siya perfect. Kung perfect po siya, kung faultless siya, hindi na po sana kailangan ang isang better covenant. Pero sabi dito, for finding fault with them, actually, kung matatandaan po natin, yung law ay perfect, spiritual, wala pong problema dahil batas ng Diyos. Ang problema ay actually doon sa mga tao ng Diyos sa bansang Israel. Makasalanan po sila. They are weak through the law. Sana matandaan po natin yung mga inaral natin noon. He said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make, notice, when I will make, nung sabihin ng Panginoon niya, way back in Jeremiah, chapter 31, then cross-reference yan, Ezekiel 36, kung matatandaan natin, when I will make a new covenant, ayan, new covenant, kanino po? Huwag natin kalilimutan kung kanino. With the house of Israel and with the house of Judah. Hindi po yan covenant na ginawa ng Diyos sa alinmang Gentile nation, mga kapatid. Including the Philippines. Wala pang covenant ang Diyos sa atin, mga kapatid. We could not claim that new covenant, better covenant, established upon better promises dahil Hebrews po yung main concern, mga Hebrew people. Take note, nation of Israel and Judah, yung divided kingdom. Okay, not according, yung new covenant na yon or better covenant ay hindi alinsunod doon sa tipan na ginawa ng Diyos, past tense, way back in the Old Testament sa Exodus nga, with their fathers na po nitong sinusulatan ng Hebrew writer. In the day, ito, may time of reference pa, nung araw na, I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Ayan, nakatandaan na po natin yan. Because they continued not in my covenant, hindi sila nagpatuloy doon sa old covenant na yon, and I regarded them not, saith the Lord. Verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel. Take note na naman, house of Israel,
After those days, saith the Lord. Ano po yun? Nilalaman ng New Covenant. I will put my laws into their mind. Kakaiba po yan. Okay? And write them in their hearts. Doon sa Old Covenant, nakasulat po yun sa mga bato. Okay? Hindi po sa puso o sa isip. And I will be to them, sabi dito ay God, and they shall be to me a people. Next. And they shall not teach. Ito pa, yung vision ng New Covenant. Di na nila tuturuan every man his neighbor. Okay, yung kanyang kapwa. And every man his brother. Hindi na kailangang turuan pa sila kasi nakalagay na po sa kanilang isip, nakasulat na po sa kanilang kalooban, sa kanilang mga puso. Okay. Hindi na kailangan sabihin pa ni naman na know the Lord, kilalanin mo ang Panginoon. Bakit? For all shall know me. For all shall know me sa bansang Israel in the future. Mula sa pinakamababa o pinakaabang to the greatest sa pinakadakila. Well, for I will be merciful to their unrighteousness. Ayan. They were declared unrighteous, judged by the law, condemned by the law. Wala sila magawa, hindi tanggapin yung parusa. Pero dito sa New Covenant, a better covenant, balik mo nga kuya, yung kanilang unrighteousness, sabi niya, for I will be merciful to their unrighteousness, at yung kanilang mga kasalanan, kalikuan, iniquities, hindi na niya aalalahanin. Okay, alam natin na ang New Covenant ay ratified, na ratifika ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya siya better covenant kasi nakabatay po sa sacrifice ng Panginoong Kristo sa krus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang dugo na ibinuhos para sa kanila. Kaya may provision po ng total forgiveness kung maalala ninyo. Yung kasalanan nila, hindi na po aalalahanin ng Diyos. Dahil ayon sa 1 John 1:9, mag-cleanse sila from all unrighteousness by the blood of our Lord Jesus Christ. In that he saith in New Covenant, he had made the first old. So yung una, ginawa ng old. Yung kay Moses, yung binigay kay Moses. Now that which decayeth and waxeth old, nagluma na, is ready to vanish away. So, take note, Hebrews is not written. Ito po yung isang bagay na sa ating mga nagra-rightly divide ang word of truth, naniniwala sa distinction ng Israel and the body of Christ, we do not believe na Hebrews ay sinulat sa atin. Yan. Dahil Hebrews nga po yung kinaukulan. Hebrews is not written to the church, the body of Christ. Never once na ang body of Christ ay binanggit sa Hebrews. Hindi po binanggit yung expression of body of Christ. Okay? So, hindi po tayo kinaukulan. Okay, tignan natin yung context ng Hebrews chapter 6 para maintindihan natin yung expression doon na ginagamit na imposible na daw doon sa mga nakakilala or we will say nakatikim ng heavenly gift, partakers of the Holy Ghost and so forth, kung mag-fall away o tatalikod. So, ibig sabihin, kahit believer ka na daw, kung nangyari sa iyo yung mga binanggit na yon, mawawala yung kaligtasan mo. Hindi eternal yung salvation mo. Yun ang sabi nila. Okay? Okay. So, ito yung question na nasagutin natin dun sa Hebrews chapter 6. Titignan na po natin yung context with cross-references. Ang question po is, what are they falling away from? Saan ba sila makukulog? Mula saan ba makukulog itong mga Hebrews na ito? Itong mga Israelites na ito? Kaya Israel. Okay, sabi ng marami, many say they are turning away from their faith in Christ. So yan po yung explanation ng maraming teachers. Tatalikod daw sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo. And that they fall away from salvation. At kapag tumalikod sa kanilang faith in Christ, mahuhulog din sila mula sa kaligtasan. Ibig sabihin, mawawala yung kaligtasan. So kahit tinanggap mo daw ang Panginoon, yung expression, kung tinalikuran mo yung pananampalataya mo sa Panginoon,
pati kaligtasan mo mawawala. Mafo-fall away ka from salvation. Yan po yung paliwanag ng iba, ng karamihan. Okay, pero yung context, but the context is clear, maliwanag po that they are, what? Falling away from, the things. Titignan natin kung ano yung mga things na yan, yung mga bagay na nasa verses 4 and 5. Ito po yung context. Saan sila mafo-fall away from? Okay, tignan natin. Yan. Ano yung nakalagay sa verse 4 and 5? For it is impossible for those sa bansang Israel who were once enlightened. Okay, take note na-enlighten po sila. Past. So, nung sinulat ito ng Hebrew writer, nangyari na sa kanila o na-experience nila yung enlightenment sa bansang Israel. And have tasted, nakatikim din sila of the heavenly gift. And ano pa? Made partakers, naging mga kabahagi o nakapartik ng Holy Ghost. Yan. And have tasted, natikman nila ang good word of God and the powers of the world to come. Saan po natin makikita yan, yung experience na yan ng Israel? Basahin po natin ang Matthew, Mark, Luke, and John. So pag nagbasa ka ng Mark, Luke, and John, starting sa ministry ni John the Baptist, ang Panginoong Kristo ng 12, yun po yung mga binanggit na na-experience ng bansang Israel. Enlightenment, nakatikim ng heavenly gift, partaker of the Holy Ghost, powers of the world to come, signs and wonders po yun. Natikman po nila yun lahat. Na-experience po nila yun. Okay, tingnan natin. Tuloy. Okay, so saan sila na-fall away? Ulit? They fall away from, the enlightenment. Naulit po kaya. Ayan, tuloy po natin. Ayan, they fall away from, pakiulit ko yan. Balik po. The enlightenment they receive, ayan. Tatanggap nila yung enlightenment na yan dahil nagpakilala mismo ang Panginoong Kristo doon. Although, may mga pagkakataon na inililihim niya yung kanyang identity sa mga religious leaders. Dahil sa isang specific reason or purpose, mga kapatid. Pero hayag ang Panginoong Kristo na nangaral, gumawa ng milagro, nagpatotoo na siya ang tinutukoy ng prophecy na promised Messiah of King sa bansang Israel. So may enlightenment, kaya lang karamihan hindi talaga sinampalatayanan. They receive, and from the heavenly gift, so yan yung falling away nila, and from the Holy Ghost, and from the good word of God. Tikman nila ang word of God, may preaching, may abundant preaching, ang mga apostles, maging Panginoon, yung powers of the world to come. So take note, yan yung kung saan sila nahulog. Fall away from. Nahulog palayo. Mula doon sa mga bagay na yun. So this is just what the leaders, take note, leaders. Ang leaders kasi sila yung kumakatawan sa isang bansa. Mapapansin ninyo sa panahon ng Panginoon Kristo, yung mga leaders ng Israel, Pharisees, lawyers, Sadducees, high priest, kiniklaim nila na para sa kanila yung kingdom. Kiniklaim nila yon. Pero of course, alam ng Panginoon na hindi sila karapat-dapat dahil mga ungodly, mga unbelievers sila. Okay. So this is just what the leaders in Israel did. Yan ang ginawa ng mga leaders ng Israel. Kung nakatandaan niyo, ulitin ko lang po, sa Matthew, Mark, Luke, and John, may tatlong grupo po doon. Yung mga leaders sa Israel, yung little flock, at yung multitude. Okay? Yan. This is just what the leaders in Israel did in Acts 7. Kung titignan pa natin yung ministry ni Stephen dyan, they blaspheme against the Holy Ghost. Ayan. And committed, ano yung tinatawag na unpardonable sin, yung kasalanang walang pardon o walang kasalanan, kapatawaran, I should say. Yan yung tinatawag natin dyan. Unpardonable. Titignan natin mamaya kung bakit. Yan ang nakalagay sa Matthew 12. Basahin natin. Matthew 12:31, wherefore I say unto you, andyan po yung mga leaders din sa bansang Israel noon. Wherefore I say unto you, all manner of sin, lahat ng klase o uri ng kasalanan at paglapastangan, blasphemy, shall be forgiven unto men. Pero ano yung blasphemy o pangumuso?
na hindi mapapatawad. Ito, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Napatawad sila ng Ama doon sa kanilang ginawang rejection kay John the Baptist. Si John the Baptist, actually, sino nagsugo sa kanya to baptize? Tumawag ng repentance for the remission of sins with water baptism sa Israel. It's God the Father. God the Father sent him to baptize. But they rejected John the Baptist. And here comes the Son, ang Panginoong sa Kristo. Nangaral din ng pagsisisi. Nanawagan ng pagsisisi at kapatawaran. Pero, anong ginawa nila? Sa anak. They crucified. They rejected and crucified. Pero ito yung mabigat, yung blasphemy against the Holy Ghost. Hindi mapapatawad yun. Okay? At yun ang ginawa ng mga leaders doon sa Acts chapter 7. And whosoever speaketh the word against the Son of Man shall be forgiven him. Ginawa ba yan ng mga leaders ng Israel, mga unbelieving Jews? Yes. Ginawa nila yan. Dami nilang binitiwang magandang salita sa Panginoon. Pinako sa krus. Napatawad pa rin sila. Ipinag-pray pa nga sila ng Panginoon. No? Ulitin ko lang. Ano yung prayer niya doon sa mga last 7 sayings? Father, forgive them, for they know not what they do. Napatawad yun. Pero, but, whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world. Anong ginawa nila? During that time, nabubuhay pa ang Panginoon in that world. Maalala niyo yung inaral natin sa Matthew 24. Neither in the world to come. Ito na po yung time na kung saan malapit na po ang Panginoon sa Kristo. At wawakasan niya yung pamamayagpag ng Gentile rulership sa bansang Israel, dominion, sa panahon ni Antichrist, and then i-establish niya yung kanyang kaharian. So, may kalalagyan talaga yung mga nag-blaspheme against the Holy Ghost. Okay. Ito yung ginawa nila. Stiff-neck, si Stephen po. Hindi ko na po kinuha lahat yung mga verses. Pakibasa na lang po yung context. Stiff-neck. And uncircumcised in hearts. Mga dituli ang mga puso at mga tenga. Okay. Nakikinig pero hindi naniniwala. You do always, yan ang lagi nilang ginagawa, palagi, at all times, resist, tinutuligsa, sinasalungat ang Holy Ghost. As your fathers did. So hindi lang yung mga audience ni Stephen, yung kanyang pinapatungkulan, pati yung mga ama, itong mga nakikinig sa kanya noon, nakabilang doon sa leaders ng Israel, o sa multitude na napaniwala din ng leaders, mga unbelievers. So do ye. Evil men, yeah. Evil men led Israel, pinamunuan nila Israel to fall, mahulog, thus committing the unpardonable sin. Yan. Meron pa yan na reference sa Old Testament. Basahin lang po natin quickly sa Proverbs 4:14. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Ayan, warning yan. Way back pa sa time ni Solomon, meron na siyang sinasabi tungkol sa future time na karakter ng mga evil leaders sa Israel. Next. Avoid it. Iwasan. Pass not by it. Turn from it and pass away. For they shall sleep not, except they have done, hindi sila matutulog hanggat hindi nila nagagawa itong mischief. And their sleep is taken away unless they cause some to fall. Yan yung kanilang talagang litigin. Mga evil leaders na yan. For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Ayan. But the path of the just is as the shining of light, or the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. Israel will be faced, if not, with this same situation during the 70th week of Daniel. Yung 70th week, yan na po yung natitirang 7 taon sa Daniel's 70 weeks prophecy, mga kapatid. Israel's leaders will fall away. Sila po yung kumakatawan sa bansa, kaya na sinabi ko. During the 70th week na po ito,
sa future, mga kapatid, sa tinatawag na 7-year period. And sign, ano mangyayari? Pipirma, magsasign sila ng covenant. May covenant din naman ang Diablo, si Satan, through the Antichrist. At ang ka-covenant niya, yung mga evil leaders ng Israel. Magsasign sila ng covenant with the Antichrist. Yan yung sinasabi po ng Jeremiah. Medyo mahaba po yan. Basahin lang po natin ng mabilis. Okay? Speaks of this. Okay? Time. Yun na lang mo yan. Balik mo nga. Okay. And, okay? Ulit. Jeremiah 8:1-12 speaks of this. Time when Israel will backslide and will not arise or return. Ayan na po. Medyo basahin na po natin mabilis. Pasadahan po natin. At that time, saith the Lord, they shall bring out the bones of the kings of Judah, and the bones of the princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their graves. And they shall spread them before the sun, and the moon, and all the hosts of heaven, whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped. They shall not be gathered, nor be buried. They shall be fallen down upon the face of the earth, naging pataba, and death shall be chosen rather than life by all the residue of them that are maintained or remain of this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Moreover, thou shalt say unto them, saith the Lord, shall they fall and not arise? Ayan po. Shall he turn away and not return? Yan, verse 5. Why then is this people of Jerusalem slidden back? So, yan, backslide po sila. By a perpetual backsliding. Yung mga unbelievers. They have fast. They hold fast. Deceit. And they refuse to return. Ayaw talaga nila. Kahit na ilang beses pang nananawagan ng pagsisisi, may grace period ng Diyos sa kanila. They refuse to return. I hearkened and heard, but they spake not aright. No man repented him of his wickedness, saying, what have I done? Everyone turned to his curse as the horse rusheth into the battle. Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. The Lord, how do you say we are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly in vain made he it. The pen, the scribe is in vain. The wise men are ashamed. They are dismayed and taken. They have rejected. Ayan, they have rejected the word of the Lord. Wait not, and what wisdom is in them. Therefore will I give their wives unto others, and their fields to them that shall inherit them. For everyone from the least even unto the greatest is given to covetousness, from the prophet even unto the priest, everyone dealeth falsely. Yan, mga leaders yan, ganyan yung kanilang ginagawa. For they have healed the hurt of the daughter of my people, slightly saying, peace, peace, when there is no peace. Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore shall they fall. Ayan, yung kanilang magiging parusa. Among them that fall, in the time of their visitation, they shall be cast down, save the Lord. Kaya nang sinabi ko, sila yung magiging sentro ng pagpaparusa ng Diyos. Purging ng mga rebels sa bansang Israel. When Jesus began His ministry sa kanyang dito sa lupa on earth, for a time, 3 years lang po actually yung naging ministry ng Panginoon, He was very popular. Yan, napakasikat po ng Panginoon na mag-utos siya. At multitudes, marami po. Multitudes followed Him. Maraming sumunod sa Kanya, no? Ayan, nakarecord yan sa Matthew 4:23 and 25.
Pero nung dumating na po yung opposition, marami na po yung sumasalungat sa Panginoon, marami na po yung bumabatikos, hindi na po, marami na pong nagsasabing evil siya or kay Beelzebub siya or hindi siya sa Diyos, yan ay galing sa mga leaders. Nung lumaki na o nag-grew yung opposition, ano nangyari? They fell away. Sa parable of the sower, meron yan kung matatandaan po natin. Okay, so dito, they did not fall away from eternal salvation. Take note hindi nahulog mula sa eternal salvation ang mga tinutukoy dito, kundi doon sa mga binanggit na natin kanina. They did not fall away from eternal salvation, but from being His disciples and receiving reward. Isa pa yan na tatanda natin. Yung falling away, walang kaugnayan sa salvation ng eternal life. Hindi may kaugnayan sa receiving rewards. May kaugnayan po sa pagiging disciple. Merong mga nagsumampalataya sa Panginoon na hindi nakatindig, mga kapatid. May mga ilang leaders. Kung di ako nagkakamali, sa John chapter 12, na hindi nila kinonfess ang Panginoon, hindi nila inayag yung kanilang pagsunod o pagkilala sa Panginoon, to believers sila, dahil natatakot sila. Nawawala sila sa pwesto. They love the praise of men more than the praise of God. Yeah. So, yan. So, John 6:66. From that time, many of His disciples went back. Ayan. Take note marami sa kanyang mga alagad. Alagad na po yan ng Panginoon. Anong ginawa nila? Went back and walked no more with Him. They fall away from Him. Tinalikuran siya. Natakot sa pressure. Okay. So Matthew 5:19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So reward po ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid. Okay? When it became difficult to follow Jesus, at dumating talaga yan sa kanyang ministry, maging dun sa mga followers niya, many were like the flower that falleth away. Yan. Kikita natin yan sa 1 Peter. Rather than like the Word of God that endures forever. Yan. Wala po yata yan forever. O yan. O hindi natin nailagay. So, 1 Peter 1:24 and 25. 2 Peter 3:17 and 18. Pakibasa na lang po, mga kapatid. So, in the Old Testament, ginagamit ko lang po yung Old Testament, no? As a language of accommodation. Balik po tayo sa time past. A false accusation was made against Jeremiah. Okay, way back sa panahon ni Jeremiah po ito. Meron pong isang false accusation. So, hindi totoo yung kanilang paratang kay Jeremiah. Okay? Ang sabi nila sa kanya, thou fallest away. Yan. To the Chaldeans. Yan, nasa Jeremiah yan, 37, 13, and 14. Basahin po natin mamaya. Kung nailagay dyan, ilagay ba ko yan? Hindi natin mamaya. Chaldeans were those who live in Babylon. Yan, mga taga-Babylon. Those who live in Babylon, while Jeremiah did not fall away to them. Ang totoo hindi naman, sa relation lang yun. Israel will do, ito yung mangyayari. Ang Israel mag-fall away when they sign, yan, binigit po natin kanina, kung pipirma na sila o makikipag-tipan na sila, covenant with the Antichrist. Sino po yun? The King of Babylon. See, yung King of Babylon noon, type of the Antichrist yun, mga kapatid. Okay? Yung darating na Antichrist sa 70th week. Okay, so itong isang lights na ito will fall away from the covenant. Take note that God made with them and sign a covenant with the Antichrist. Okay, so yun ang mangyayari. Mag-fall away sila mula dun sa covenant na ginawa ng Diyos sa kanila at makikipagtipan sila kay Antichrist. Yan, tingnan natin. Isaiah chapter 28 verses 14 to 18. Ito po ang sinasabi. Wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men, that rule, take note, mga rulers po yan,
that rule these people, yung mga namumuno sa bansang Israel, alam natin mga evil rulers po yan. Tuloy po natin. Which is in Jerusalem, because ye have said, we have made, ayan, yan po yung binabanggit natin. Gumawa sila ng covenant with death. At tinatawag pa po yung covenant with death. Tipan sa kamatayan. Kasama ng kamatayan. And with hell. Tipan. Covenant with death and with hell. Ayan. Impyerno. Are we at agreement? Yung word na tipan is agreement. When the overflowing scourge, may darating kasing nag-uumapaw na scourge o pamamalo o pagpaparusa shall pass through. Darating sa kanila. It shall not come unto us. Yan ang sabi nila. For we have made lies our refuge. Ganyan po sila kasama. Ginawa nilang silungan yung kasinungalingan and under falsehood, and have we hid ourselves. Yan, may prophecy na ang Diyos sa kanila through this prophet. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation stone, a tried stone. Sino po yan? Ang Panginoon Kristo. A precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet, and the hail shall sweep away. The refuge of lies, ayan, yung sinasabi nila kaninang we make lies our refuge. And the water shall overflow the hiding place, yung pinagtataguan nila. And your covenant with death, ayan, kasi they trusted the Antichrist nadaya din sila dyan. Ang alam nila, yan na yung hinihintay nilang Kristo, yun yung tagapagligtas nila, yun yung magiging leader nila, yun yung magiging king nila forever. Pero nadaya sila doon. Your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand, when the overflowing scourge shall pass through. Ayan, gaganti ang Panginoon. Kasama nilang maparurusahan si Antichrist. Yung kanilang covenant with death. Wawasakin din ng Diyos yun. Then ye shall be trodden down by it. At dumating yung overflowing scourge. Okay. Daniel pa rin tayo, chapter 11. And after the league, yung league yan din po yung covenant. Okay? Tinutukoy din dyan sa league na yun yung covenant. The same with the covenant. The word covenant. And after the league made with him, yung si Antichrist po sa context, he shall work. Si Antichrist, magtatrabaho deceitfully. May kasama talagang pandaraya. May hidden agenda kasi siya dun sa covenant na yun na hindi alam. Itong mga evil leaders ng Israel. For he shall come up and shall become strong with a small people. Then shall he return to his land with great riches. Meron kasing gagawin mga pakikibaka si Antichrist dyan. Sa mga karatig na mga bansa doon sa vicinity ng bansang Israel o doon sa malapit sa bansang Israel. And his heart shall be against the Holy Covenant. Now, itong Holy Covenant na ito, titignan natin, sisilipin natin, kung nailagay po natin yan, ay binanggit din po sa Luke 1, 68 to 75, okay? And sabi niya, and he shall do exploits and return to his own land. For the ships of Shittim shall come against him, against the Antichrist, therefore he shall be grieved and have indignation. Magagalit siya, magkakaroon siya ng matinding buot laban dun sa Holy Covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the Holy Covenant. Siyempre, may mga kakampi si Antichrist dyan sa Israel. Alam niya yung galaw ng little flock na nananatiling tapat doon sa Holy Covenant na yun, mga kapatid. Okay, so yung falling away dyan, na binabanggit ay yan din yung falling away doon sa Hebrews 6 kanina, no? That Paul refers to in Thessalonians, 2 Thessalonians 2:3. By the way, mukhang hindi na ilagay dyan yung, yung slide ng
ng Luke chapter 1. Pakibasa po, importante po yun. Yung Holy Covenant doon ay yung covenant na ginawa ng Diyos with Abraham, yung father po ng Israel. Actually, doon din sa covenant with David. So, ang mangyayari sa Israel, doon sa covenant ng Diyos with David, siyempre father ng nation Israel, nandun yung land. Okay? At yung prosperity in the land, nandun po yung pagiging angat nilang bansa in that land and in that kingdom, na kung saan yung promised seed of David na magiging hari. So, yun yung mangyayari, yun yung covenant na kung saan they will fall away from yung mga leaders ng Israel pag dumating na po yung 70th week. Take note yung 70th week. So, may future fulfillment po yan. Okay, so gaya din po ng binanggit ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2. Pag dumating po tayo sa passage na ito, doon po sa ating series about the coming of our Lord Jesus Christ, tatalakayin din po natin yan. Yan yung falling away na binabanggit dyan sa verse na yan. This falling away will take place, kaya nang binanggit ko, before the day of Christ. Itong day of Christ, ito yung coming of our Lord Jesus Christ. Kung maalala niyo 2 Thessalonians chapter 2, verse 1, verse 2, yung day of Christ and day of His coming, this is also the falling away na binabanggit po dun sa Hebrews 6, prophesied in Luke chapter 8, verse 30. So, uli yung falling away. Ang Israel po ang mag-fall away. Yung mga leaders, okay, fall away from, during the 70th week, the covenant God made with them, yung Holy Covenant with Abraham, and they will sign a covenant with the Antichrist. Ayan po yung mangyayari na falling away. Okay. So, eto na po, yung sinasabi natin kanina sa 2 Thessalonians na binanggit din po. Let no man deceive you by any means. For that day, yung day of Christ, kanina sa verse 2, hindi po darating yung day of Christ or yung coming of Christ except maliban na ano po yung mauna? There come a falling away first. So bago dumating yung day of Christ o bago yung day of Christ or yung coming of Christ, yung gathering na binanggit ni Paul, gathering natin, may falling away first muna. So yun yung palatandaan na malapit na yung day of Christ o nandyan na, paparating na yung coming. Kapag dumating na, anong nangyari na yung falling away first. Yung falling away ng Israel from the Holy Covenant that made with them, and yung signing nila ng covenant with the Antichrist, a covenant with death and hell. Ayan. And that man of sin, sa Antichrist yan, tinawag siyang man of sin. Okay? Be revealed, makakayag na po siya sa middle of the week yan, sa kalagitnaan ng 7 taon. Okay, dahil i-break po niya yung covenant with death and hell. Sa mga leaders ng Israel, alam niyo na, si Antichrist, so ang Diablo ay double crosser, so to say, no? Mandaraya talaga yan. May agenda siya kung bakit gano'n, no? Okay, so the son of perdition. Tinawag din si Antichrist na son of perdition. Dahil at the end of the 70th week, ay parulusahan po siya ng Panginoon, kasama po siya doon sa paggigigantihan, and then ibibulid sa lake of fire kasama ng false prophet. So, man of sin, kasi diniklaran niya ang sarili niya ng Diyos doon sa middle of the week, sa step room, at magpapasamba. Doon na po yung pagtatatak ng 666. Okay? But at the end of the 70th week, may kalalagyan siya dahil babalik ng Panginoon to intervene para wakasan yung kanyang pagkahari sa bansang Israel. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bansa sa kanyang mga kaaway. Okay, conclusive statements na po tayo. It was dahil natapos na po way back in time past, even in the Old Testament times na tinatawag natin. And it would be, the unbelieving would be dahil may future fulfillment pa sa pagdating ng Antichrist. The unbelieving leaders in Israel, representing the nation that fell away and will fall away, look in the future, mahuhulog palayo from God,
Yung sa kanyang covenant din, o ano kung may covenant made with Abraham. Generally into apostasy. Yung apostasy, yung pagtaliwakas. Okay? Generally speaking po ito. Pagtaliwakas, na kasama po yung pagtaliwakas, generally into apostasy which involves or involve God's enemies, including the Antichrist. So, ang mangyayari dyan, gaya ng sinabi ko, mahuhulog sila sa kamay ni Antichrist, and then, parurusahan sila ng Diyos, maghiganti ang Diyos sa kanila through the coming of our Lord Jesus Christ in flaming fire. 2 Thessalonians chapter 1. Because of their continued rejection of God, way back in the Old Testament, dyan na talaga yung mga evil generation na yan. Okay? Perverse nation, na binabanggit, or perverse generation. Okay, napag-aralan po natin nung nakaraan, kung maalala po natin, continual yung rejection nila. Maging sa panahon ng Panginoon, even after the death, resurrection, ascension, ministry ng 12 apostles, ng little flock sa early acts, rejection pa rin ang kanilang tugon. Because of their continual rejection of God and His truth, particularly yung pagpapakilala sa Panginoon, yung confirmation sana, itutuloy na ng Diyos yung kanyang mga promises made in the Old Testament. No? Confirm the promises made unto the fathers. No? Ready na sana yung establishment ng kingdom, pero continual pa rin. Continued rejection ang ginagawa nila. It is impossible. Ayan. To renew them again, babaguhin ulit yung pagsisisi. Yan yung sinasabi ng Hebrews chapter 6, verse 4 and 6. Lloyd. Rejecting the testator, sino po yung testator? Walang iba, kundi ang Panginoon sa Kristo. Siya po yung mediator and testator of the better covenant. I-reject mo na rin yung kanyang sacrifice, yung kanyang kamatayan, pati yung blood. Okay? Walang kapatawaran. Of the new covenant who is Christ would mean hopelessness. Kawalan na po ng pag-asa yan para sa kanila. Ginusto po nila yan, hindi po kasalanan ng Diyos. At itigas po nila. There is no more provision. There is no more provision, singular po, for sins left. Wala na pong natitirang provision o pagtusto sa kasalanan. Kasi nireject mo na eh. Yung anak ng Diyos eh. Parang sabi nga doon sa Hebrews, they crucify afresh the Son of God. Wala nang uwang ang pagsisisi. Wala nang natitirang sacrifice pa kung nireject na nila yon. Yung ang Panginoon at yung kamatayan niya. The ultimate sacrifice for sins had been long done at Calvary. Matagal na. 2,000 years ago. For that reminders, mga kapatid, magtatapos na po tayo. Let's not use a verse. Kung natin gagamitin ang anumang verse o ang alinmang verse o ang isang single verse, the proof text. Proof text, mga kapatid, is may doctrine ka and then susuportahan mo ng isang verse para patunayan na yung doctrine mo ay totoo. Pero ang problema, hindi na po kino-consider yung context. Binabaliwala na po yung sinasabi ng mga context o yung mga naunang verses, sumunod na verses, okay? Para i-promote yung doctrine na gusto natin i-promote. So, wala pong contextual interpretation. Okay. Hindi lang mismo sa passage, yung context. Next, kuya. In our studies, always consider context. Naroon po tayo ng Bible, hindi lang naman po para sa mga preacher, Bible teacher, o pastor sa tinatawag ang Bible, para sa atin pong lahat. Yun nga lang, medyo mahirap, may stages po ng paglago. Kaya kung hindi pa po tayo masyadong well-versed sa Bible, tuloy-tuloy lang po, huwag po tayong titigil. Okay, so sa ating pag-aaral, always consider yung tinatawag na context. Pag sinabing context, yung mga nauna at yung mga sumusunod na verses, or you can go to even remote context, yung full book, other references, pwede po, basta pareho, pinag-usapan, para makita po natin yung interpretation. It is equally important to consider, it is equally important din na i-consider natin yung dispensational context. So, dapat alam natin kung anong dispensation yon. Baka dinidispense naman during that time ay yung law, kaya nang sa time pass, tapos dadalhin mo sa now.
Sa now naman, ang dinidispense ng Diyos ay yung grace niya, dispensation of the grace of God. Iba yung dealing niya ngayon. He was dealing according to the law in time past with the nation Israel, pero ngayon, according to His grace, ibang-iba yun. Dapat alam natin yung pagkakaiba. Ilagay natin dun sa konteksto, yung verse. At importante kung kaninong aklat o para kanino yung iniaddress. So it is very important to consider also its dispensational context and setting. Yan. When the context is considered, kapag kinonsidera natin, tinignan natin yung context, hindi po siya magpo-contradict, hindi niya po-kontrahin, o hindi niya i-twist, hindi niya i-distort, babaluktutin, hindi niya sisirain yung gospel of Christ para sa ating kaligtasan. Actually, gaya ng ating napag-aralan, yung law, actually, it does not contradict. So, ang mga apostles doon, hindi sila nag-preach ng contradiction doon sa issue ng gospel of salvation ayon doon sa gospel na ipinipreach sa kanila. Alam nila, even during the time of Abraham, sa time ng mga apostles, earthly ministry ng Panginoon, ang salvation is always by grace or faith, walang kasamang gawa. Okay, pero kapag ganun ang ginawa mo, kagaya ng mga ilang deceived leaders sa Israel or mga Judaizers, ilang believers bumabalik sa kautusan, yun na yung perversion. Gaya ng ginagawa rin ng marami ngayon, ginagamit ng verse na ito upang sa ganun ma-pervert yung gospel. Hindi na po na-emphasize yung grace, kundi yung works. Okay? Ayan. Hanggang dyan na lang po yung ating Bible study ngayon. At sa susunod, another text, ang ating pong tatalakayin, na ginagamit pa rin upang kontrahin itong gospel of the grace of God, gospel of our salvation. Kung may mga tanong kayo, pwede po ninyo akong personal message. Pwede rin po sa ating group chat, sa mga member doon. At I would be gladly receiving questions and answer them. Batay po sa ating mga pinag-aralan ngayon upang maintindihan po natin mabuti. Grace and peace to us all in Christ. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa natapos muling araw ng aming pagtumhay sa iyong mga salita. Naway naging kapakipakinabang sa amin ito at magiging bahagi ng buhay po namin. O ang titingin sa pag-aaral, sa pagtuklas ng kaalaman, at kaunawaan mula sa inyo dahil alam namin ito yung magmumula sa iyong salita na aming inaaral. Maraming salamat sa inyong kabutihan, kaya magbiyaya sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen.